Luxers! Welcome back to Glow Up with Anna, kung saan pag-uusapan natin anything about love, love life, health, career, business, at kung ano-ano pa, anything under the sun. Paano nga ba mag-glow up not just on the outside, but also on the inside? Parang biglang lumamig dito sa studio today. Kasi naman, eto na. Makakasama natin today is the Ice Princess herself. She's multi-talented, an award-winning actress, a figure skater, and former PBB housemate Celebrity Collab Edition, at ang bagong face ng Luxlim. Please welcome Ashley Ortega. Yay! Hello! Hi, Ashley! Miss A, Thank you so much. Welcome sa aming mini studio. Ang ganda ng studio niyo, madam. Thank It's so you. cozy here. And hello, Luxers! Thank you so much for having me here, madam. Grabe, nagpo-podcast na pala ikaw. Grabe si madam all around. Nagla-live sa TikTok, tapos nagpo-podcast. Nakita ko na nag-aartista na siya sa serye. Grabe ka, madam. Madami all tayong around. sidelines kasi Yes. kailangan natin rumakit. Oo, mahirap ang buhay. Alam mo na. So, Ash, kumusta ka? Kumusta yung takbo ng career? Sobrang blessed ko ngayon. As in, isa rin sa malaking blessing talaga sa akin yung Luxlit. Talaga? Ever since I left the PBB Mhm. house, feeling ko talaga nag-change yung life ko for the better. And hindi lang din dahil sa endorser niyo Mhm, ko ngayon, pero yung Luxlim kasi yung pinaka-unexpected na nangyari sa life ko. Syempre bilang first evictee, hindi ko in-expect na Magkakaroon ka. magkaka-endorsement ako Oo. agad. So I'm really grateful with you, madam. And so far, ang dami rin mga ibang endorsements, ang dami rin naging projects na aabangan. Of course. Share ko na lang sa inyo soon. Yes. So, madam, I'm really doing good. I am happy, I am healthy, and so blessed. So, ang love life ba, happy din? Yes, everything is Oy, happy, grabe yung- madam. Grabe yung ngiti niya. So, pagkaka-yes niya, iba. Oo. Talagang may glow. At saka yung spark sa mga eyes ni Nagtitwinkle, Ashley. twinkle. Nagtitwinkle talaga. Ilang years na kayo ni Mavi? Actually, madam, wala pa kaming 1 year eh. Mhm. Kasi, bago pa lang kami. Pero, we dated na last year pa. So, wala pang 1 year. But almost a year na rin. Almost a year na rin. So, kumusta si Mavi as a boyfriend? Okay naman, madam. Actually, super bait niya. Isa rin siya sa di ko ine-expect sa life ko. Kasi nga, madam, Mavi's younger than me. And sa mga okay. past ex ko kasi. Ilang years past- yung ano nyo? 3 years. Malayo rin age gap Malayo din namin. yung Pero parang 2 na rin kasi birthday ko is December, siya January. Oo. So parang days lang din yung agwat. Pero si Mavi, unexpected din kasi lahat ng mga past relationships ko, talagang I prefer older men. Pero siya din talaga yung parang sabi ko, ay, may in love din pala ako sa younger. Yes. Pero, syempre na-in-love din ako sa kanya kasi sobrang naging consistent siya. Lagi siya nagsusundo sa akin. He would always show up, actually, Wow. madam. So, doon ako na-in-love. And as a boyfriend, super maalaga, super thoughtful. 1 call away, dyan lang siya. Andyan lang siya. Yeah. Ikaw, kumusta ka as a girl? As a girlfriend, Ah. ako, honestly, parang hirap din naman magbuhat ng sariling bangko, madam. Pero selosa ka ba? Selos. Actually, madam, proud naman ako na hindi ako selosa. Never pa kami nag-away ni Mavi or never pa kami nagkaroon ng argument based on jealousy. Okay. Never pa talaga. So, even siya? Ay, siya, hindi rin siya seloso? Hindi. Surprisingly, hindi rin. Wala pa talaga kaming napag-aawayan. And wala pa kaming, parang kumbaga na-bring up na ganun conversation na bakit may ganito, bakit ganyan. Kasi we both trust each other. Even in my past relationships, At saka madam, siguro never kasi ako nagkaroon ng away na. Parehas kayo nasa showbiz. Yes, Parang I think we naiintindihan both yung understand work ng each isa't isa. other. Actually, bago nga pumasok ng PBB, syempre nag-usap kami. Yeah. Parang sabi lang niya, what you do in PBB, that's on you. I trust you. If may nagawa kang mali, that's on you. Yeah. Sinabi niya na, this is my boundaries. So, ano naman talaga, I think, better talaga yung pagkakatiwalaan mo siya. Trust talaga. Trust talaga. Trust is really the foundation. Kailangan talaga Yun, assurance. may tiwala sa isa't Yes, isa. may assurance naman lagi sa isa't isa. Ah. So, never naging problem talaga yung jealousy. Yung jealousy. What's your love language? I think mas physical touch talaga ako. Kasi ako yung, pag clingy akong tao pag nandyan. Pero honestly, pag hindi kami magkasama, hindi talaga ako rin yung matext na tao. Hindi ako yung clingy in a needy way. Pero Wait lang, sorry. Naalala ko lang yung nag-flashback sa akin yung lagi yung pinapaamo yung kutuli mo kay Mami. Oh my God, madam! Baby! Oh my gosh,
gosh, alam mo, hindi ko Parang alam, naisip, kaya siguro, nag-viral pala yun. siguro kasi part ng pagiging clingy mo rin Oo. yun. Pero ano naman, madam, mas mas ma-hug ako sa kanya, ma-hold ng hands, mas physical Mas touch, physical and quality time rin yung love language ko. So, if there are days na wala kaming work parehas, we watch a movie, we eat together, we go out together. So, quality time and physical touch. Anyways, 'di ba, you're an ice skater. Since when? At what I age? started skating, madam, at the age of 3. Bata talaga ako Talagang nag-start. super, Bata ko maliit enroll ng pa. mommy ko. Actually, lahat kami. I have a younger sister also, and I have an older brother. Lahat kami, yung brother ko was a hockey player. I was a figure skater. And my younger sister was a figure skater also. So, lahat kami nagsiskate talaga. Lahat sila sanay sa malamig. Yes. Tapos we would compete abroad. We would represent the country. Kaming dalawa ng sister ko, we were part of the Philippine team. Brother ko rin part ng Philippine team sa hockey. So, all our life actually, from 3 years old to 12 years old, skating lang talaga yung buhay So, ko aside from studies. Kahit nakapikit ka, kayang-kaya mo siyang gawin. Kaya naman, madam, pero baka makabunggo ako ng mga tao. Dapat walang Yes, iba, yung tao. walang ibang tao. Kaya naman, madam, kasi ever since I started walking, yun, in-enroll na ako ng mom ko. And I'm grateful na kasi easier ata matutunan yung mga ganong sport. Kapag Parang bata. mga ballet, gymnastics, pag bata. Kasi pag nadudulas kaming mga bata, hindi pa na, syempre pag tayo mas may edad na, Oo. takot tayong madulas, diba? Pag bata kasi, pag nadulas, iiyak, pero parang kaya ulit nilang tumayo. So, doon ako na-train. So now that you're part of Sparkle, GMA, dami mo ng mga projects. So, paano yung skating career mo? Madaming, I don't compete anymore. I retired as a professional figure skater at the age of 12 before I entered showbiz. But there was a time, I think I was 19 years old or 20 years old, na bumalik ako sa figure skate, tas nag-compete ulit ako dito sa Philippines. One competition lang yun. Artista na ako nun. Artista ka na ako nun. That was the time when I decided na, kasi nag-stop ako 12, diba? So, 13, 14, hanggang 18 years old, di ako nag-skating. And then 19 years old, until 20 or 21, 1 year ako nag-skating. Bumalik lang ako kasi na-miss ko. Artista na ako doon. And then I competed locally. Tapos after no, nag-stop ulit ako. Kasi pag nag-skating ka kasi, madam, lumalaki yung thighs, yung legs talaga. Kasi ano talaga siya Yan yung nag-work. Oo, yung legs talaga yung nag-work. So, lumaki siya. At syempre, pag artista, kailangan sobrang slim mo. Tapos, iba rin kasing disiplina doon. Syempre, sa taping, napupuyat ako. Training ko was 6 a.m. in the morning. So, nahirapan ako. So, I stopped. Pero nung nagkaroon ako ng teleserye na Hearts on Ice, bumalik ulit ako ng figure skating. Pero not as a professional na magko-compete. So, kumbaga, training ko na lang is afternoon, nighttime. Pero pag athlete ka kasi na professional figure skater tapos you compete abroad, kailangan talaga training mo is everyday morning. I don't think I can do that anymore bilang artista na rin ako. But I enjoyed my days. But sa totoo lang, madam, niyayaya nga ulit akong ng coaches ko mag-compete. Kasi after Hearts on Ice, parang syempre nabalik yung mga skills ko, flexibility ko. Pero mahirap din kasi talaga pag magko-compete. Kailangan 100% yun yung priority. And mahirap siyang gawin ngayon, especially na sunod-sunod yung mga projects. Ko, iba na priority ko. Pero still, andun pa rin siya sa heart. It will, hindi, feeling ko yung pagiging figure skater ko, hindi talaga siya mawawala sa akin. Kahit nanay na ako, kahit lola na ako, I will always tell myself that I am a figure skater. If ever ba, yung magiging anak mo, tuturuan? Gusto ko nga Hindi naman siguro turo, pero parang gusto ko ma-experience rin mag-ice skating. Or magkaroon ba ng sport. Kasi, if you have a sport, nakakatulong rin sa'yo yun yung disiplina mo bilang isang tao. And kaya actually health conscious rin ako kasi when I was a figure skater, mas strict yung diet ko doon. Hindi basta-basta pwedeng kainin ko anong pwedeng kainin. So, nadala mo yun hanggang ngayon? Yes, madam. Actually, yun, yung disiplina. Kasi madaming curious, grabe, no? Hindi nagbabago yung katawan mo. Madam, nagbabago rin pag hindi mo inalagaan. So, talagang strict. Ano yung secret? Paki-share naman po sa amin. Honestly, di ko rin kasi dine-deprive yung sarili ko sa food. I love to eat. As in, I have a sweet tooth. Yun rin yung bonding ko with my friends, with my family, is eating. Tayo mga Pinoy kasi we love to eat. Yeah, with family, with a lot of people. So, what I do is, I just balance it. Now po kasi, madam, ang ginagawa ko, I eat one full meal. Pwedeng lunch, pwedeng dinner na full meal. Yun lang.
one full meal lang. Pero on the side, pag nagugutom ako, I eat mga drinks. Hmm. Kaya nga, madam, actually, kaya naubos rin yung Luxling ko sa Mabilis condo. maubos. Kasi like parang I try to lessen the meals I eat. So, mas more on drinks na lang or kaya fruits, nuts, yung on the side. Tsaka eat chocolates pa rin, madam. More of ano lang din, parang calorie deficit lang din. So, parang I balance it. But there are days also that I just pig out. Kasi gusto ko rin i-enjoyin yung life, madam. So, may mga cheat days May ka mga din. cheat days talaga ako. There are times nga na 12 a.m., 1 a.m., nag-order ako ng pizza, madam. Totoo talaga. Nag-order ako ng pizza. But syempre, following day, babawiin ko lang. So, I eat whatever I want, but just not too much. Wag lang sobra. And then you work out. I work out also. And madam, yung workout ko lang din is cardio. As in, nagte-treadmill lang ako ng 30 minutes, 40 minutes, and I do skip rope, jump rope. Daily yun? Hindi daily rin, madam. Lalo na ngayon, medyo naging busy. But as much as possible, ang goal ko is twice or thrice a week na cardio. May mga days rin na tamad ako. Nakakain lang talaga ako. I don't care if I gain weight. Basta enjoying ko yung life. Pero once na may work kasi talaga ako, I also try to be disciplined. Kasi syempre, I take my job seriously. Syempre yung pagiging artista ko, pagiging endorser ko rin ng Luxling. Syempre, I have to look presentable. Yes. So, pinibigyan ko rin ng justice lahat ng projects na binibigay sa akin. It's all in the mind rin kasi. If may goal ka, if may set kang goal, gagawin mo lahat to achieve it. So, generation ko ngayon sa artista, ang dami rin mga magaganda, ang dami rin mga mapapayat. True. So, it's not like you're competing with them. Pero, syempre, if you're in a room full of beautiful ladies, sexy ladies, syempre, for you to stand out, you have to take care of yourself. Tama naman. People admire your beauty, pero ano yung sa tingin mo na sana alam ng tao na hindi mo masyadong na-express or napapakita? Madam, when you say beauty kasi parang within you, beauty on the inside and beauty on the outside. Beauty on the inside, I appreciate those people na sinasabi mabait ako and everything. Pero may mga moments rin na, madam, na pumipitik din ako. I also have my flaws and I embrace my flaws, and that's the beauty in me also. As human beings, meron talagang mga magagandang ugali. May mga topak rin tayo minsan. On the physical appearance naman, madam, there was a time na grabe yung breakouts ko. As in, sobrang dami kong pimples and everything. There was a time na I feel like I was so ugly. Artista na ako. Naramdaman mo sa sarili? Yes, madam. Artista na rin ako nito, madam. I think puberty to. Siguro mga age 19, 18 to 23 or 22. Madam, as in, grabe. As in, hindi talaga ako lumalabas ng bahay nang walang concealer yung face ko or foundation. Tapos, sobrang hirap sa akin pumunta sa taping na parang, di ba, syempre, pagpunta ka sa taping, mga artista pupunta doon walang makeup kasi doon na sa set magme-makeup. Ako sa kotse talaga, magko-concealer na ako agad kasi ayokong bumaba ng car nang hindi kita. Oo, kasi tapos, syempre, maputi pa po ako, madam. So, kita-kita talaga yung mga acnes ko. And it's not just maliliit. Acne talaga. So, there was a time na dun talaga nawala yung confidence ko na naiiyak na lang talaga ako. Tapos, pag tinakpan mo pa ng concealer, alam mo yung halatang halata pa rin kasi bumpy siya. So, I had my days na sobrang nawala yung confidence ko sa sarili ko. So, I actually consulted a derma. Kasi, paminsan yung mga ganun, yung mga hormones talaga. Tsaka depende rin sometimes sa kinakain. Rin sa kinakain, exactly. So, pinaderma ko siya and everything. Kaya ngayon medyo, na tayo. Yeah, flawless. Flawless na tayo. And congratulations, na-achieve mo na ang clear skin. Yes, diba? madam. So, nasasabi mo ba na glow-up era mo ngayon? At ano yung definition mo ng glow-up? Gusto ko laging glow-up era for me. Like, when I learned how to take care of myself, mas I attract positivity also and more blessings in life. Ngayon, syempre as we get older, yung metabolism natin bumabagal na and we have to take care of ourselves more. So I think at the age of 22, 23, 26 na po ako now, 22, 23, dun ko talaga na nagawa yung self-care. As in talaga yung to take care of my health, to take care of the food that I will eat, yung mga iniinom ko. There was a time rin kasi, madam, na I was an alcoholic. Oo, madam. So, laman ka ng mga, bars? Hindi nga, madam. Bumibili talaga ako. Pero I actually love drinking wine. But there was a time rin, madam, na talagang umiinom lang din ako ng vodka, ng soju. Talaga? Yes. Tapos party and everything. Usually kasi when you drink
too much alcohol. Dati almost everyday talaga ako umiinom, madam. And that's bad for my health. I gained so much weight. Tapos yung skin ko so Bakit? dry. Siguro puberty rin, madam. Parang Parang ma-experience. gusto Pero mo hindi ako nag-explore nagpa-party ka. ng malala. I go out with friends. Pero I just really enjoyed drinking. And actually, isa rin yun sa parang naging kaya rin ako I lost a lot of weight. I still drink from time to time, madam. I still love drinking until now. Pero I just balance it. Hindi na yung reckless drinking. So na lang. dati talagang reckless. Oo, madam. Like, parang hapon pa lang, umiinom na ako sa jug ko na. Yes, madam. I had a phase. Ganong ira ka. I had a phase na ganun talaga ako, madam. Tapos, hindi naman siya naging bisyo. Parang, I thought drinking, coping, yeah. If I drink, parang I just forget about my real emotions. So, parang na-neutralize lang niya yung nararamdaman. So, hindi mo naman siya parang nilalagay sa ulo, lalabas ka. Ay, hindi naman, madam. Hindi naman siya na-issue before, di Madam, ba? never, yes. Ashley Ortega, natagpo ang In fairness, lasing. madam, never rin. Syempre, I have to take care of my image also. Never naman so ako hindi umabot sa naman. ganyan. Wala naman ako narinig. I just really wanted to drink. Yeah. As in, I just really love drinking. And until now, I still love wine, madam. There was a time before na every time umiinom ako ng a glass of wine for me to fall asleep. Pero nilesen ko na siya kasi parang nag-lock slim na lang ako. yung dating pag-inom ko na alak, lock slim na lang Baka daw. mamaya hindi ko alam nilalagyan mo ng vodka Ay, yung hindi na. Lux. Malay mo pwede rin, madam. Malay mo pwede Ginagawa ng i-mix sa iba. mga alcohol drink. Mix nila. Parang ito, feeling ko tong light Or pwede ginagawan to with a cocktail. chaser. Yes. Oo. Try ko nga, madam. Hindi yung mga Ako nagka-idea pa. nagka-idea pa. Anyways. So, yun po, na yung mga face akong ganun. So, yung pag-iinom era mo na yun, alam ba ng mami mo yun? Hindi, madam. Tago lang din. Ha? Oo, as in, So, saan sa room ka? Oo, may mga bottles ako na nakatago sa cabinet ko. Pero nahuli din ako. Actually, nahuli ako ng mami ko. Doon talaga nagalit talaga siya sa akin. Na parang, sisirain mo yung buhay mo. Saan nagpupuslit ng mga bote? Ako rin, madam, bumibili ako sa mga convenience store. Tinatakas ko. Pero naman, madam, sobrang fast lang din ang phase na yun. It didn't end for a year. Parang siguro mga 2 months, ganun. 2 months. Medyo matagal din. Pero parang basta there was a time that I enjoyed drinking alcohol on my own. Hindi rin naman sa labas. Bawal din kasi ako mag-party-party nung time na yun. So parang on my own lang. Sarili mo lang? Sarili, oo. Kinakausap niya yung sarili niya habang nagiinom siya. Oo, ganun lang. Nagpa-practice siya ng mga lines Tapos niya. madam, nakikinig ako ng mga rock music habang umiinom ako. Yes, may face din ako na parang di halata sa akin. Meron ako sa Spotify, meron akong playlist na rock and roll lang. Kasi mahilig ako sa mga Queen, mga Led Zeppelin, mga AC/DC. So, habang umiinom ako on my own, nakikinig lang ako ng rock and roll. Parang sino na ba ako? Parang na-lost ako. Lost ka ba that time? Hindi naman, I was aware of what I was doing. Pero pang-cope ko lang yun, just to forget about my reality. Kumbaga, I just wanted ano ba to yung have my reality own mo world. that time? Kasi that time, parang lang, yung mga roles ko dun, parang support lang eh. Pero I'm still grateful for my roles. Yeah. Kasi lahat naman ng roles na binibigay sa akin, I would always give justice to it. Mm. Kumbaga, yung mga kabatch ko na kasabayan ko sa showbiz, nagli-lead na sila noon. Pero walang inggit na, I just envy them. No jealousy na parang, dapat ako yan. Kumbaga, parang nasabi ko lang sa sarili ko, sana magka-leading show na rin ako balang araw. Tapos, syempre, na-stress din ako, like, seeing them being like that. Tapos, yung mga tao sa paligid ko, parang they were trying to compare me to other people. So, nawala rin talaga yung confidence ko. And that was the time na I was breaking out also. Pero parang normal yan sa mga artista. Yes, madam. Feeling ko lahat naman na pagdadaan. Lalo na yung mga years na sa industry. 10 years. Ako 12 or 13 years na ako ngayon sa showbiz. Yung mga parang hindi ka pa nabibigyan ng break. Ano na yun, madam? Siguro parang mga 6 or 7 years na ako sa show. Matagal na rin yung 6 and 7 years. Totoo. Tapos parang time na yun, sabi ko, hanggang dito na lang ba talaga ako? Na parang, is this my life na rin? So, yun yung time na parang, yes, I think I was lost that time. Na parang wala akong confidence sa sarili ko. Na parang, sige, parang kung ano na lang mabigay sa akin, yun na lang din tatanggapin ko. So, that was the time na parang, I don't wanna say at my lowest. Medyo at my lowest. Pero ano naman, madam, there were people who helped me rin naman through the way. Tsaka doon rin ako naging close kay God actually. Kaya nawala rin ako sa phase na yun. It's because I also started praying, talking to God every day. I started praying every day also. And when I started praying every day, mas umokay na rin yung life. So at least, 'di ba? Parang pinagdaanan mo 'yon. Yes. And then after that phase is mas napabuti ko. And looking back, natatawa na lang din ako sa sarili ko. Pero I would tell myself na I'm so proud of
Ashley 7 years ago kasi I'm proud na napagdaanan niya yun and I'm proud na nalampasan niya. Nalampasan mo siya. Yes. Totoo. So ngayon 'di ba Ash, syempre sunod-sunod na yung mga endorsements, sunod-sunod yung mga TV shows mo. Paano mo nama-manage or nababalanse yung work, may love life ka pa, 'di ba? And then you're taking care of your body. So even yung mental health mo. So paano? Ano yung routine mo, ginagawa mo? Actually, madam, if you set priorities naman in your life, it will tuloy-tuloy na yun eh. Basta ako, ang main priority ko is my work as an artista. And then, second priority ko is love life. Ayoko naman I don't wanna sound bad about it na second priority ko lang si Mavi. But Mavi is also aware na, sabi ko, before I turn 30, I wanna do a lot of things. I want to achieve a lot of things. So, I'm not saying pababayaan naman kita, but my main priority all the time is work. But at least napag-usapan nyo. Yes, sabi diba? ko kasi, open kayo sa isa't isa na open ganyan. ako sa kanya. Even kahit nung naliligaw pa lang siya, kaya nga nung sabi ko, you're still young. Sabi ko, ako iba na priorities ko. Sabi ko, I'm getting older. Yeah. So, parang syempre, I want to be settled financially before I get married. 'Di ba? Parang gusto kong maayos yung buhay ko. Kasi kung hindi ko maayos yung buhay ko, so unahin ko yung mga ibang bagay, it won't And that's be siya long term. That's nice na you're very vocal. I was very vocal Diba? about it, madam. Sabi ko, priority ko lagi talaga is work muna. Tapos, si Mavi, love life, family, friends, lahat na yan. Actually, priority ko rin naman talaga yung family and friends. Number 1 priority. Pero pagdating kasi sa work, madam, I would cancel everything for work. For what? Unless emergency. Yeah. Emergency or pag may birthday, ganito, ganyan, pwede ko i-schedule so na pag may maaga. schedule ng date, ay, may taping ako. Oo. Actually, Bukas na lang tayo understandable mag-date. na yun sa amin, madam. Like, even Mavi now, kasi he's busy. May teleserye na siya. So, 3 times a week yung taping niya, MWF. And sometimes kasi, the day before taping, dun mo lang malalaman na may taping ka pala. So, paminsan may mga days na may date dapat kami, tas cancel. We understand it. As in, hindi na namin pag-aawayan na parang, Han, may taping pala ako tomorrow. Oh, it's okay, go lang. As in, hindi na talaga siya big deal. Kaya okay rin kay Mavi kasi we're both in the same industry. So, we both understand each other's work. Even him naman, priority niya rin yung work. Sabi ko nga, don't prioritize me ng number 1. Pag may work, focus on your work. Kasi nga, syempre, we're still young. And syempre, aware din naman ako na hindi ko pa talaga na-reach yung pinaka-peak ng career ko. Yes. And alam kong marami pa akong may offer. So, yun yung focus ko, yung sarili ko. And then him, my family, my friends. Tapos, actually now, madam, I'm also gonna start my scented candle business. Yes, soon! Wow, congratulations! Pero ngayon, nasa O process diba? pa lang ako, Bagay madam. talaga na pinaupo kita kanina dun sa ano. Kasi kanina, bago yung shoot, sabi ko mag-picture muna tayo. Upo ka dun sa table ko, dun sa chair ko, sa office. Yung pala, na-vibe ko na. Magiging CEO ka pala. Sana, madam. Sana mag-grow Diba? siya. Sabi ko sa'yo, i-manifest mo eh. Yun pa, hindi mo pa sinabi sa akin. Ngayon, actually, first time ko lang i-reveal to ever. And it's Kasi- it's nice. Candle business. Parang Actually, nasa personality it's my mo. I love scented candles rin kasi, madam. I collect scented candles actually. As in, I have a lot. Yun actually yung moment ko. Pag umiinom ako, nagsa-scented candles, nag-rock and roll lang ako. But when I started taking care of myself Na-imagine and ko si living Ash. alone, madam, naka-red wine lang ako. Tapos, lahat, yung mga kandila ko, nakasindi lang dyan. And then, I just enjoy it. So, sabi ko, siguro in a month, nakakaubos ako ng 4 na scented candles. So, sabi ko, I want my own. So, right now, I'm working on the design kasi I'm gonna make it aesthetic po, madam. Padadalahan kita pag meron na. Very aesthetic. And inaaral ko pa yung mga scents kasi I'm gonna release 3 scents pa lang. And the logo is Sinta. Tagalog. Sinta. So, Sinta. yeah. Sinta Yes. ko. Yeah, oo, ganun, madam. I love scented candles. That's why I'm doing it because out of love din. So, pero matagal pa, madam, kasi parang ang dami pala mga proseso pag gagawa ka ng mga business na Correct. yan. Pero I will support Yes. you sa Thank journey you, na yan. madam. I'm I happy will na, launch it. alam mo, masaya ako pag may nakakakwentuhan ako na endorser, ganyan, tapos gusto rin nilang magkaroon sila ng sariling Yes. business. Kasi una-una, hindi forever ang showbiz. Exactly, madam. So, at least habang baaga pa, Yes. meron na kayong Yes. parang binibuild na Yes po, iba, madam. pa, diba? Actually, madam, the reason why I started
this business also is para may ibang mundo din ako, hindi lang Mhm. showbiz. May Para iba every after ng project, Yes, meron ka ring oo, yes, pagkakaabalahan. madam, pagkakaabalahan. And again, I wanna do a lot of things before I turn 30. I'm not saying 30, may hanggang dun lang. 30 kasi I wanna do something, parang I wanna reach higher priorities or higher blessings. So, as early as now, like, I wanna do a lot of things talaga and achieve a lot of things. Ay, so proud of you, Thank you, Ashley. madam. So tagal mo na sa showbiz. Ilang years ka na sa showbiz? 12 ba daw? 12. Or magto-13 na ata O, this diba, year. tagal na. So, magta-13 years ka na sa showbiz. My question is, meron ka na bang nakaaway na artista? Nakaaway? Oh my gosh! Sa totoo lang, madam, wala naman akong nakaaway. Promise po talaga, madam. Kahit Never talaga. umiinom Di ba, siya. mama? Handler ko si Mama Robert. Never din ako naging sakit sa ulo ng prod. Tama ba? Talaga. So, you're Oo. always on time. At saka usually kasi, madam, lahat ng mga naging teleserye ko sa GMA, halos lahat ng mga nakakasama ko, yung mga shows is yung mga veterans, mga kasama ko. Siguro Hearts on Ice lang ko yung nagkaroon ng mga magkakaedad kami. Kaya naging ka-close ko rin sina Shuvi, sina Roxy. Kasi first time ko magkaroon ng serye na puro bagets kami, magkakaedad. Karamihan kasi ng mga shows na ginagawa ko, may mga veterans yung mga kasama ko. So, sila yung mga nakakasama ko sa tent. And doon ako natututo sa kanila. So, walang away na magaganap because they're all mature and talagang bow down lang ako sa kanila. Sa actingan lang talaga ako magaling sa confrontational. Pero, madam, in real life talaga, hindi ko talaga kayang makipag-away. Talaga. As in talaga, I would chicken out. Parang sweet nga ni Ashley. Talaga, pero pag titingnan mo si Ashley kasi, pag hindi mo pa siya kilala, parang ang taray. Yun parang laging first hindi mo impression siya sa akin, makakausap. madam. Mataray, maarte. Lagi rin naman ako may mga kontrabida roles. Kaya rin, akala ng tao, ganun din ako. Kaya nga happy rin ako na I was part of PBB. At least mas nakilala nila ako as Ashley, not as the roles that I portray. Lalo na nung lumabas ka. Diba? Yung very nonchalant siya, hindi niya alam yung nangyayari sa paligid. Oo, madam. Di talaga ako aware doon. So, parang namanhid ka na lang, no? Oo, yung namanhid na ako, moment madam. na yun. Sa dami ng naramdaman kong emosyon sa loob ng bahay ni Kuya. Grabe. Pero at least, ako. nalampasan mo yung time na yun. Siguro that moment is talagang feeling mo, gusto mo ba talagang lumabas that time? Actually, madam, hindi. There was a time na nagmamakaawa ko kay Kuya sa confession room na, Kuya, ayoko pang umalis. Yun yung time na nalaman ko na nominated ako. Okay. Bumiyak talaga ako sa confession. Sabi ko, Kuya, I don't wanna leave your house. Please give me another chance. Kahit alam kong hindi naman nakasalalay sa kanya yung pag-save sa akin doon. Pero kasi nung paglabas ko sa bahay ni Kuya, syempre nakita ko yung mga pinalabas, yung mga in-air ng scenes. Puro iyak ako. Puro yung mga mental breakdowns ko. I mean, kumbaga, yung mga flaws and struggles ko in life, na-highlight siya ng kasi sobra. nababasa ko din yung mga comments ng ibang mga fans, ng ibang mga tao, na palabasin nyo na si Ashley. Kailangan niya ng help. Nagsabi na palabasin na ako. Hindi dahil gusto ka talaga nilang ma-evict ha, but they're concerned about your mental health kasi parang feeling nila hindi ka na okay, kasi you're always crying, you're getting too much emotional. Yes. Ano mo yun? Parang concerned sila sa'yo. Yes. Actually, I was aware of that rin, madam, when I was in the outside world. I appreciate those people who are concerned with me. Pero, talaga, ganun lang talaga ako, madam, when I feel like I'm breaking down. I'm a very emotional person. So, kaya sa confession room lang din ako umiiyak and not in front of the housemates because when I'm alone, mas nalalabas ko talaga yung totoong nararamdaman ko. So, kaya siguro I love acting also kasi dun ko kasi madam, sa totoo na, I don't wanna be needy rin eh. Like, kumbaga, yung napakita ko sa confession room kay Kuya, kaya hindi ko pinapakita yung ganung emotion ko sa ibang tao. It's because I don't want people to pity me. Eh, yun yung nangyari. Nakita nila na ganun pala ako. Mas lalas naawa sila sa akin. Yun yung ayokong maramdaman actually. But I appreciate them being concerned. Yeah. But when I was inside the house of Kuya, lahat naman po kami dun umiiyak talaga. Nabigyan lang ng airtime yung mga moments ko doon, madam. Oo, kasi araw-araw din talaga umiiyak yung mga housemates. And inside the house of Kuya, rin naman kami, alaga kami. Meron kaming therapist kapag may mga housemates na kailangan na ng parang therapist. Meron naman kakausap sa amin doon. Talaga. Pero me naman that time, ganun lang talaga ako mag-express ng emotions ko at ng nararamdaman ko in a very genuine way. Like, that was me, like, being naked in front of Kuya while talking to him in the confession room. And nakakalimutan ko rin kasi na dami, nanonood pala yung buong Pilipinas. Yes. Nakalimutan ko na lang din sila kasi pag may nararamdaman talaga ako, I let it out. Pero,
never din talaga ako sumusuko sa life, madam. So, I hope those people who thought na parang nakakaawa na ako, please don't. Yun talaga yung pinakaayoko, yung people will pity me. That's why I don't really cry in front of a lot of people, is because I don't want them to pity. But I appreciate them if they're concerned with me and everything. So, marami rin ako natutunan dun sa loob ng bahay ni Kuya na it's also okay to, to talk to someone about it. So, ito, yung comeback mo, yung bumalik lahat kayo sa loob. As a house challenger. Diba? House challenger. Grabe yung mo doon, aura mo doon, ha? Very kontrabida talaga, ha? Hindi ko kinaya. Parang, ibang level ang Ashley today. Parang may paghihigante. So, ayun ba is, lang, dahil challenge lang siya? Sinadya mo ba na ganun yung look mo? Hindi ko naman sinadya, madam, yung look ko. Gusto ko lang talaga maging maganda pagpasok ulit. Lahat kasi kami nag-ayos eh. Kasi yung aura mo that time is very parang aura lalaban ako at dudurugin kita. Parang Hindi, madam, kasi honestly, kinausap rin kasi kami ni Kuya na we are house challengers. There was a time kasi na naglaro kami ng tasks, pinagbigyan namin sila, parang hinayaan namin manalo. Nagalit si Kuya sa amin. Parang ano pa yung purpose niyo pagiging house challenger if hindi niyo naman gagawin yung task niyo. Pero mahirap man gawin yun sa mga housemate. Pero syempre bilang first evictee ako, I used it as an advantage. Kumbaga, yung point kasi namin kung bakit kami nandun sa loob ng bahay ni Kuya is because para ilabas pa yung mga hindi nakikitang ugali ng mga housemates. And ang sinabi talaga ni Kuya sa amin is to make them reach at their boiling point. So talagang kailangan namin sila i-trigger. It was hard for all of us kasi syempre, alam rin namin yung mga bashing in the outside world, how toxic people can be. And kami syempre aatakihin pag inatake namin yung mga idols nilang, mga bias nilang housemates. Pero ako kasi bilang first evictee, kumbaga hindi sobrang lalim yung pinagsamahan ko sa mga housemates. Yung mga housemates din kasi they're prepared sa house challenger. Parang alam nila na dadating sila dito, aawain sila. Pag yung mga ibang housemates na, yung mga mas nagtagal sa loob ng bahay, pag sila yung nagtaray, hindi sila maniniwala. So parang I use it as an advantage na siguro mas sa akin sila matitrigger, mas sa akin sila magagalit if ginalit ko sila. Kasi hindi naman sobrang lalim ng pinagsamahan namin sa loob ng bahay. Kasi 3.5, matagal na rin, pero compared to other housemates, they would know na parang, they're just eme-eme lang yun. Ginamit ko rin yung acting skills ko na lang dito, madam. Nakita ko sa kontrabida. And it worked, ha? Even mga fans talagang na-trigger din sila. Oo, na-trigger sila. Ang daming actually, nabash ako dun talaga, madam. Pero I was aware, kasi sa totoo lang, if gusto ko lang din naman mag-play safe at i-keep yung image na natanggap ko nung na-evict ako, hindi ko sila tatarayin, tatahimik lang ako, tapos I'll let the other housemates trigger them. Pero syempre, I also wanna do my job as a housemate. So sabi ko, sige, bahala na mabash ako. Oo, sabi ko talaga, alam ko mababash ako if tinodo ko talaga yung pagtataray ko doon. Pero sabi ko, sige, I'll just do it for the sake of the housemates also. Sa ikabubuti rin nila para makita rin how they handle things. So bago natin tapusin, I saw your bag, ang ganda. Ay, thank you, madam. This is Celine. Diba? It's a classic bag from Celine. Yes, madam. Mahilig kasi ako Kilikili bag. Oo. Shoulder bag. Lang, pang party-party, mabilis ang labas. Mahilig ako sa and it's so madam. you. Very classy. Oh, thank you. So, tingnan natin. Anong laman? Hala, madam. Bak maano ka lang. Direct to the point. Anong laman? Anong laman? Konti lang laman niya, madam. Parang una is my car keys. Ako kasi nag-drive ngayon. I love to drive also. I like being alone and listening sa car. So, ako lagi nagda-drive. Sabi pag mo nga, diba? Gusto mo mag-isa. So, sige, pagbigyan. Ayan, car keys, lip gloss, dalawa kasi, lipstick and lip gloss. Okay. Dry kasi yung lips ko ngayon, madam. So, yan. Ako, madam, lagi kasi ako, diba may sweet tooth ako. Yeah. So, may chocolate ako. May baon ka lagi chocolate. Chocolate. And of course, madam, meron na akong baong Lock Slim. Kasi after here kasi may work akong pupuntahan. So, ito yung gusto kong inumin. So, at saka sashi kasi siya. Pwede ko lang i-shoot anywhere. So, ito lang. Tapos, iyan, wala na. So, about ito lang. Mga bags na ganyan, naalala mo pa ba, ano yung first luxury bag or first na signature bag ko? na na-purchase mo? With your own, My own money. Yes, madam. Nasa akin pa rin siya actually. Basta yung first purchase ko na signature bag, I was only 12 years old that time. Uy, ang bata. Bata, madam. Pero second hand lang. But
Kahit Second na, hand, ang bata mo yes. pa rin, 12 years 12 years old kasi nag-commercial ako noon. Tapos yung sweldo ko sa commercial, binili ko ng... Actually, mommy ko yung nagsabi na, anak, bili ka na ng ano Ay, mo. grabe si mommy. Very 12 ako, no? Oo. supportive. So, Siya siya actually talaga yung nagturo. nag-push. Pero sabi niya, syempre hindi mo pa afford yung brand new. So, bumili ka na lang muna ng second So, hand mga na bag. how much worth ito? I think, parang nabili ko ng mga 35K. Uy, mahal na Second yun hand, ngayon. mabili ko yung Fendi. I have it until now, hindi ko talaga tinatapon or pinapamigay or Oh, binibenta. 30,000 that time is mahal na rin yun, malaking madam. amount Oo. na yun. Kasi slightly used. Fendi Oo. siya. So, hanggang ngayon, nandun pa rin sa cabinet ko and I barely use it. Pero hindi ko, sobrang sentimental talaga siya for me. Kasi every time nakikita ko yun, parang dun ko nasabi na ito yung unang bag na nabili ko ever. With So, your 12 years own, with my own money. money. Yes. And then, nasundan. Nasundan na, pero once a year lang or twice a year or like every time I feel like deserve ko after a project na feeling ko ginalingan ko sa project na yun, I only buy the classic ones para pwede ko ulit-ulitin. Yes. Ang mahal kasi Tama. talaga ng bags. Mga shoes, mahilig ako sa mga shoes. Pero gusto ko talaga pag mag-invest ako mga jewel, mga diamonds, ganyan, mga studs, mga tennis bracelet. Mas yun kasi yung tinuruan din kasi ako na parang it's better to invest on jewelry. Yeah. What's your biggest investment sa tingin mo? Recently kasi I just got a condo unit. So, Sarili mo? yeah. So, pero ano pa siya, pre-selling Pre-selling, pa lang. 5 yeah. years to pay pa. Ay, mas okay yun. Mas Yeah, okay yung pre-selling 5 kasi mas years. mura, Yes. tsaka madaling hulugan, di ba? Hindi So, bigla. yes. Actually, I was able to buy 2 cars na rin. Pero second hand na SUV car na rin. Tapos nakabili rin ako ng brand new na car when I was 18. Yun yung gamit Diba? ko Ang now. bata-bata mo pa. So, yun pero... yung parang mga biggest investment ko Yes. sa sarili ko. Pero biggest achievement in general sa life, ang tumatak talaga sa akin this year is masasabi ko talaga yung support na natanggap ko after PBB. As in, yung mga fans talaga when they messaged me, as in, ang hahaba ng mga message nila na, Ash, sobrang you inspired me to become a better person. Sobrang natatouch ako sa ganun. So, talagang parang biggest achievement ko yun. Kaya siguro, there was a time kasi na feeling ko ang konti ng supporters ko. But when I felt like I was supported and loved by a lot of people, doon ko talaga naramdaman na parang, oh my gosh, I feel like malayo na yung narating ko, marami na rin ako napatunayan. And what I've always wanted to do as an actress is to inspire a lot of people and to touch their hearts. So, yun talaga yung biggest achievement ko now. What will you say to your younger self? To my younger self, I think all I can say is to never stop believing in yourself. To never doubt yourself. You are beautiful, you are kind, and you are loved by men. Congratulations, Ash. Thank you, madam. Thank you so much. So there you go, Luxers. Thank you so much for listening. Thank you so much for watching. And Ash, baka may gusto kang sabihin sa kanila? Mga Luxers, thank you so much sa mga nanood. Thank you for your time. And madam, thank you also for having me here. Sobrang na-enjoy ko tong chikahan na to. Yung mga gitong conversations kasi, Diba? Ang dito ko saya lang. na-enjoy. And sana mas nakilala niyo pa po ako bilang Ashley. And I hope you can follow me on my social media accounts for more updates in my life. Sa Instagram at Ashley Ortega. And sa TikTok at Ashley Ortega. Facebook, you can follow my page at Ashley Ortega. And ayan, madam. At marami pa kayong aabangan, of course, Ashley with Luxlim. So abangan niyo yung mga future projects natin. Again, Luxers, thank you so much hanggang sa susunod na episode ng Glow Up with Anna. Please don't forget to subscribe, like, and share. Bye, Luxers! Mwah, mwah, mwah.